This is the title of our subject. And before I start the lecture, sabi ko kanina, research is my favorite subject. Kahit sa school, no? Kasi ito yung subject na hindi ka na masyadong gagawa ng mga lessons ng marami. Kasi pag palagi mong tinuturo yung subject, magdadagdag ka lang, no? But not totally researching for new topics. Description natin. Yan. So, I just discuss ang mga skills na di-develop natin while conducting this research. Right? Dati kasi, pag nagsulat sa lang, tulad nung time ko when I took my masteral way back 2012 and took my doctoral in 2017. Talagang dati guys, pag nagsulat kami dati, talagang mano-mano. Ngayon, ang maganda ngayon sa research natin, di ba? You have now the tools na pwedeng gamitin sa research. Kasi kahit pag bumala kayo, gagamit pa rin ka ng ChatGPT, gagamit pa rin ka ng Quillbot. Alright? Pero meron kasing ethics sa research. Although you have the tools, no? Responsibility mo pa rin yung ethics in research, like avoiding plagiarism, paraphrasing, summarizing, ang gawa ng ibang tao. Right? At ang maganda ngayon, dati kasi pag nag-paraphrase kami, I will spend like 2 weeks to paraphrase yung aking sinulat. Ngayon, may Quillbot na. Diba? Madali nang mag-rephrase. Basta premium gamitin nyo. Pag hindi premium, matagal din yan. Alright. Kasi kahit magbawa lang kayo, siguro ba tayong hindi gagamit, diba? So, yun na lang. Ethical na lang sa in conducting the research. Pag sinabing ethical, although you have gotten some data from the internet or online sources, mag-citation pa rin kayo or i-mention nyo pa rin sila, yung mga author ng mga sinulat nyo. Okay, ipakita ko lang muna yung mga sabi ko kanina siyempre pag nagtuturo ka ng research, dapat nagre-research ka rin. So ako guys, I have been doing research for the past every sem nagsusulat ako So ito na yung aking mga publication, publish mga research ko online, no? Na pinapublish ko sa internet. Yan mga mga publication ko online. Yan. Mga journal, international journal. Kasi nga, pag nag-research tayo at binukbind natin, tapos tinambak lang natin sa library, walang kwenta. So, ang ginagawa natin, pinapublish natin natin mga research para magamit ng mga nagbabrowse ng internet sa social media. Ayan, no? So, pinapublish. Although, mahal, siyempre, pag nag-publish ka mahal, may bayad, di ba? Like 200, hindi na 200, mga 1,500, depende, may 5,000, may $200, no? Nakikita yung mga research sa internet kasi nag-publish sila. Pero may bayad siya. Kasi ang target ko dito is to publish yung mga research. May mga murang publication lang naman Example, $30, di ba? Para ba $30? 30 times 55, 1.6 lang yun. Okay, this is our course objective, the learning outcomes natin sa ating lesson. At the end of the semester, ito yung mga objectives natin na you're capable of doing this one.
example, number 1, alam niyo na dapat ang iba-ibang klase ng research, design, methodologies, and analysis. For example, may dalawang klase ng research. Kanina binanggit ko, may dalawang klase ng research. Kanina, applied and basic. Pag sinabing basic, ito yung you just want to get knowledge. Right? Pag sinabing applied, nag-research ka kasi meron kang isosolve na problem. Itong sa number 1 natin, may panibagong classification naman ng research. Qualitative versus quantitative design. Right? Ang qualitative, ito yung nag-survey ka, tapos diba minsan may nag-survey sa'yo, may dalawang klase ng sasagutan ka eh. Yung una, check ka lang ng check. Diba? Yung pangalawa, magsusulat ka. Right? Example, nag-survey ka, ang tanong ganito, ano yung risk na nangyayari sa social media? Yun, magsusulat ka. That is qualitative. Right? May tanong naman na, what are the risks in social media? Kasi may mga choices. Mag-check ka na lang. Yun yung quantitative. So, qualitative versus quantitative research. Kaya pag nag-survey ka, at quantitative ang tanong mo, madaling itali. Bibilangin mo lang eh. Diba? Now sa inyo guys, no, ang inyong gagawing research is quantitative. Kung check lang na check, mga respondent, check ng check din, you will summarize, you will tabulate the data. Ayan, no? So at the end of the SEM, yun ang ating goal. You should know how to tabulate and summarize yung mga qualitative data and quantitative data. Just one of those objectives natin. Before I move to the next slide, maybe you have something to be clarified. May mga tanong kayo dito. Ito yung 8 klase ng research. Ibig sabihin, pag nasa loob ng isang business, nasa negosyo, marami siyang department, marami siyang field, marami siyang area sa loob ng isang business. Sa bawat area, pwede mo siyang gawa ng research. Sabi ko kanina, di ba? Iba-ibang course tayo dito sa klase. So, bawat course can create your own research. Sa negosyo, ganun din. Right? So, the umbrella terminology is business research, and under the business research, maraming klase. Example, you can do market analysis. So, market analysis or market research is under business research. So, ano pwedeng gawin sa market? Example, ano bang kulay ng fast food ang pinaka-click? Ano bang pangalan ng isang negosyo ang nagki-click? Ang QR code ba is effective? Yan. Okay ba na na may sound sa loob ng isang resto? That is market analysis. O pwede naman financial. O kaway-kaway mga financial students dyan. Ito para sa inyo. Financial analysis research, ano bang pwedeng pag-aralan sa sa finance, di ba? Gusto mong malaman ilang percentage ng mga Pilipino may bank account. Hindi lahat meron, di ba? Sabi ng research, Pilipinas daw hindi masyadong pina-prioritize natin ang magkaroon ng isang bank account. Sa ibang countries, pag sila nagbayad, bank account lang ginagamit. Sa atin hindi. Okay? So, paano natin nalaman? That is financial analysis. Right? So, sa branding. Example,
anong logo ang effective. Sabi nila mga logo na na pag nakita mo ay alam na kaagad anong binibenta ng product. Right? So yun, that is effective. So product analysis is important kasi every now and then may mga product na na lumalabas, mga innovative products. Dapat hindi ka natutulog, dapat ikaw ay tuloy-tuloy yung pagtanong sa market, ano ba yung kanilang product na gusto. Ang daming product sa yung product sa Shopee, di ba? Iba-ibang klase. Nabasa nga ako research kanina sa risk analysis. Sabi ng research, kung ikaw naninigarilyo, isang stick, isang oras na babawa sa lifespan mo. Isang stick, nag-yosi ka, isang oras na bawa sa'yo. Risk analysis na. Or sa ano ba yung mga risk na involved sa online shopping? Yan. Risk analysis yan Right? So maraming klase po Ano saan pwede yung gawin? Diba? Sa isang negosyo. Pero sa inyo, depende sa kung ano yung mga program. Pag marketing ka, hindi dapat marketing. Example, sa marketing. Sir, marketing student ako. Anong pwede bang pag-aralan sa sa marketing? Example, may pag-aralan. Ano ba yung mga effective ba ang mga influencer? Marketing? Research natin, di ba? Yan. Yung mga klase ng mamaya, I'm going to show some titles na pwedeng sample ng mga titles per program. Para may idea kayo. Ang unang gagawin natin guys sa research actually. Pag research talaga ang unang ginagawa ay magbabasa kayo ng napakaraming resources. Online articles, e-books, books, libro, journals. Yan ang una kong pinapagawa sa mga estudyante ko. Magbasa. Right? Sir, bakit? Ba't unang ginagawa magbasa? Kasi sa pagbabasa mo, nakikita mo yung gap, nakikita mo yung kulang sa mga research. Sir, ilan po bang dapat namin basahin na materials? Right? Sa kakabasa nyo ng mga online material, sa kakabasa nyo, meron kayong madidevelop na research. Meron kayong tanong na madidevelop. Yan. Yan ang gap analysis. Ano yung kulang? Kasi mamaya, sir, bakit yan ang magbasa? Kasi nga, mga kamamaya, may naisip ang research, tapos mayroon na palang existing. Diba? So, bawal yan. Ako pinapabasa para malaman nyo ano yung kulang pa. Para hindi mag-duplicate. Yan. Pati 10 articles. Itatlo kayo, di may 30 na. Pag sinipag pa, additional 5, o 45 na yon. Siguro naman sa 45 na nabasa nyo, pero na kayong at the back of your mind, meron ka ng questions na nade-develop para meron ka ng gustong pag-aralan na sa business.
Yan. Kasi maraming klase ng pag-develop ng research topic. Pwedeng palakad-lakad ka, may nakita ka, pwede mo siyang pag-aralan. Pwede kang magtanong at pwede kang magbasa. Paano ka magkakahanap ng mga topic? Kasi sa research guys, hindi title ang una nating gagawin. Right? Kundi research topic. Yan. FMC, si Ria. Okay, sa kanila, maraming pwedeng pag-aralan. Example, financial management siya eh. Ano bang mga nakakapekto sa profitability ng isang business? Ayan. Ano yung mga new methods of reporting? Right? Ang mobile banking ba effective? Ano bang advantage sa mobile banking compared sa traditional banking? Ang blockchain ba pwede nang gamitin sa financial? Yan. Diba? Yung mga topic mga topic hindi yan na pwedeng pag-aralan. Tapos, yun ang kanyang research topic. Example, ang kanyang research topic ay about mobile banking. Research topic pa lang yan, guys. Sa research topic, pagda-drop siya ng title. Right? Sa title pa lang, katakot-takot na nila. Kasi minsan, may mga panelist na yung title pinapabago. Tulad na karaan. Defense, final defense. Isang panelist, sabi niya, hindi mo palitan yung title. Sabi ko, sir, hindi na po pwede. Kasi nakapag-survey na sila. Sabihin, title pa lang, pinag-isipan. Pinag-isipang mabuti talaga yung title pa lang. Right? So ito yung definition ng business. Huwag kayong malito ha. Baka nalito kayo. Ibang feasibility study, ibang business research, ibang marketing research, ibang business plan. Ang marketing research, under siya ng business research. Right? Ang business research, ginagawa mo yan habang yung business mo ay umaandar na. Right? Samantalang feasibility study, ginagawa mo yan habang hindi pa nag-uumpisa ang iyong business. May feasibility kayo, study, di ba? Meron kayo. Na first year, meron kayo feasibility. Yan ang pinakamahirap kaya hinuhuli. Ang feasib. Pinakamahirap gawin yan. Sample tayo. Ito yung sample ng isang business research, pero this one is a product analysis. Ito maraming klaseng research kanina. Ito is product analysis type of research. Anong klaseng product, no? Ang iyong gagawin para sa market. Okay? Ito na yung ating mga product dimension. Because of research, a product of research, you can now manufacture, create a product depending on the needs or preference ng market. Right? Meron akong sample na maganda dito. Cellphone, ayan. Nung started using a cellphone in maybe 1999, 2000, ganun. Ang cellphone namin dito, if you can imagine the 3210 or 5110. 5110 may antena. Can you imagine the shape of 5110? Napakapayat. Payat siya. So bakit nawala? Kasi ang 5110 dati, mahirap siyang hawakan. Payat siya. So parang yung kamay mo, parang sobrang laki compared sa cellphone. Right? 5110. Very slick. Right?
Then later on, di-develop. Hindi ko alam kung may nakagamit dito ng BlackBerry ba sa inyo? Anong shape ng BlackBerry? Malapad. Diba? Yun naman BlackBerry. Parang masyado namang malaki compared sa palm ng isang tao pag hinawakan. Hindi created. Yung sakto lang. Yung mga smartphone nyo dati ngayon, pansinin nyo, yung laki pare-pareho na lang. Eksakto sa kamay. Hindi masyadong malapad tulad ng BlackBerry. Hindi masyadong payat tulad ng 5110. Sakto lang. Bakit? Because of research. Yung kulay ng cellphone is a product of research. Pag panlalaki iba panlalaki kulay blue. Kasi panlalaki or pag lalaki daw kasi brown. Iba pag babae mga pastel color pag pambabae. So, sabi ng iba, ba't mga pambabaeng cellphone dati hindi masyadong mabenta? Yung pala sa kulay. Hindi develop yung cellphone na pastel colors. Mas bumenta siya. Kasi sabi ng research, pagdating sa gender, pag babae ang iyong market, mas aware ang babae sa mga kulay. Ang lalaki, wala ang kulay. Pag babae, tumitingin sa kulay. Lalaki kahit anong kulay, bibili yan. Pag babae, di ba? Namimili ng kulay eh. Sabi ng research. So yan example na isang ng product dimension ang ginagamitan ng research. Itong sinasabi ko kanina, no? Di ba? Sabi ko may dalawang klase ng research, applied and basic. Okay? Ang applied, ginagamit lang sa isang company. Example, company ni Ria, no? Meron siyang problem sa mga employee na pala absenteeism. And she wants to create a remedy. Ano bang remedy ang pwedeng gawin sa mga pala absent? So we'll conduct a research. Applied ang tawag natin dyan. Bakit applied? Kasi naghahanap pa ng solution. Alright? So lahat ng company, pag mayroong silang problems at meron silang solution na nagawa, that solution is only applicable doon sa company na yon. Sa applied research ay ginagamit lang sa isang organization. Right? Samantalang ang basic research or pure research, hindi solution hinahanap, kundi knowledge. Right? Example ng pure research. Anong kulay ang mas marketable pag fast food ang iyong negosyo? Red and yellow. Right? So, nakikita natin, hindi sa solution, kundi knowledge, no? So, that is an example of pure business research. Ang kaninang sinabi ko, di ba? Sabi ng research, pag nag-yosi ka, ang isang stick, isang oras sa bawa sa'yo. Anong klaseng research yan? Nag-yosi ka, isang stick. Anong klaseng research yan? Knowledge po. Knowledge. Hindi sa solution, di ba? Kundi, nag-gain ka ng knowledge. So that is example of pure or basic research. Alright? Example, ay ikaw doon nagja-jogging at naka-isang oras ka, ang pag-jogging, 1 taon daw ang nadadagdag sa buhay mo. Ang galing, di ba? That is a pure business research. Right? Ito naman, yung isang company nagbigay ng reward para ma-improve ang productivity ng mga empleyado. That is applied research, no? So, ayan, alam niyo na, no? Anong pinagkaiba ng nung applied tapos basic research? Ayan, no?
Pag applied, may problem kang sinosolve. Yan lang keywords yun. Pag applied, solution, and problems. Pero pag research, knowledge. Ang tandaan nyo, knowledge or info. Para malaman natin. Right? Pero sa inyo guys, dito madalas ang ating gagawin research dito is pure or basic. Kasi applicable sa lahat. Sa lahat ng tao. Kasi pag apply yan, applicable lang sa iyong sariling company. Kasi di ba wala pa yung mga companies dito lahat? Wala pa. So basic natin gagawin nating research. So ano lang yan, additional definition ng ng research. Pag basic, knowledge. Pag applied, solution. Pag basic, pag basic, applicable sa lahat. So universal ang basic. Pag applied, sabi ko kanina, pag applied, applicable lang sa loob ng isang organization. So pag applied, limited ang kanyang scope. Ang kanyang sakop, limited, no? Pag basic, applicable sa lahat. So pag basic, universal. Sabi ko kanina, ang unang gagawin nyo is mag-isip ng topic. So ito yung mga topic. Is this visible? I'm presenting something, kita ba? Yes po. Okay. So ito guys ay mga topic. Ang unang gagawin niyo is mag-isip ng topic, hindi title. Right? So I'm presenting a topic dito ng iba-ibang programs, courses, no? Example, cryptocurrencies. Hindi ko sinabing ito ang gagawin nyo. Ito lang ay mga suggestions or mga topic na applicable per program, per course sa inyo. Example, cryptocurrencies, mga financial management yan. Digital asset, financial. Online banking, financial. Cash wallet, financial. Cashless transaction, financial. Real estate, no? Pag marketing naman, yung mga topic na napapanahon is of course AI marketing. Okay? Product innovation, marketing management yan. Green marketing. Social marketing. Pag ikaw naman ay operation management, mga OM sa inyo, no? Ito mga topics yan, warehousing, sample ng warehousing, logistics, supply chain management. Yung mga topic ng resource pang OM. Ay ko naman ay human resource management. Mga HM sa inyo, itong mga topic na sample, employee productivity, yan, employee engagement, training, or employee motivation. Ano ba nagmo-motivate sa empleyado para sila yung maging productive? Pera ba? Hindi palagi. So alamin natin ano yung motivational factor na madalas ay naka-apekto sa productivity. Ayan, no? Then sabi ko kanina, after you are done with inisip ko ng topic, di ba? Ang topic malawak pa rin eh. So after thinking of a topic, gagawa ng title. Example, di ba topic natin, cryptocurrency. Ito yung mga title na pwede mong gawin sa cryptocurrency. Ang title, mas specific na siya. Kasi yung topic na cryptocurrency, medyo malawak pa siya. No? May piyok na ako, nagbibinata na.
Ang cryptocurrency, medyo malawak pa siya. Kaya pag sinulat natin sa title, nanarrow down na natin yung topic. Kasi tingnan yung number 2. Although cryptocurrency pinag-usapan natin, pero naka-specify siya about user behavior. Right? So, nanarrow down natin yung topic. Pag nagsulat ka ng title. So, dito, cryptocurrency. Pero blockchain ang pinag-uusapan, no? Kabilang topic naman, topic ng digital asset. Di ba ang digital asset kanina na topic malawak? Pero pag sinulat mo yan sa title na nanarrow down na natin sa title natin. Example, older digital asset pero sa number 6 narrow down natin siya into security lang ang pinag-uusapan. Security ng digital asset. Diba na narrow down natin? So, marami kang topic na naisip, you can generate many titles, no? Sa isang topic lang tulad nito. Nakaisip pa ng title digital asset pero you can generate 6 titles. Ito, online banking, mga FM, di ba? Online banking is very broad. Pero pag nag-title ka, narrow down, example number 3. Although online banking, pero sa number 3, pinag-usapan natin yung future lang ng online banking, di ba? So, mas detailed na, no? Pag sinulat natin yung title. Ilipat tayo sa ibang topic naman. Topic naman to ng cash wallets. Paborito nilang Although cash wallet is very broad, pero sa number 5, pinag-usapan lang yung trend, innovation ng cash wallet. Yung future ng cash wallet lang. So mas mas specify na siya. Topic ng AI marketing. Ito paborito nilang gawin to, AI marketing. Pero actually wala pa masyadong mga students ko ang nag research about AI marketing kasi previously paborito nila social media marketing Hindi ba ang SOCMED marketing is dead? Ginawa sa SOCMED marketing, di ba? AI na yung AI na pinag-usapan ngayon. So AI marketing is very broad pero you can narrow it down. You can generate many titles. Ang marketing students dyan, di ba? AI marketing. Example dito, AI marketing pero ang kanyang specify chatbot lang siya, no? Hindi ko sinabing AI lahat kaya sample lang yan. Maraming topics sa pagdating sa marketing, influencer, AI marketing, digital destination, advantage ng mga sabi nila, sir, dismiss tayo, mag-iisip namin ng title. Topic about marketing. Product innovation. Kasi guys, paano ba sa marketing? Kasi marami dito marketing. Ano bang isip ng topic sa marketing? O sa marketing, ano yung gagawin? Di ba may 7 P? Doon muna ako sa 7 P's ng marketing. Product, price, place, promotion, process, people, and physical evidence.
Ano ba, 7? Basta 7, may naisip ko na product. Product yung tatargetin. Tapos sa product, naisip ko product innovation. O yun ang yung topic. Product innovation. Diba? Or pwede naman place, diba? Distribution naman. Or isang P, pricing. Anong pinaka-effective pricing strategy? Penetration pricing, market scheming. Diba? O yan. Then, narrow down yung title. Example dito sa product, no? Ang product, malawak. Pero specify niya product innovation. Ang product innovation, malawak pa rin. Huwag mo ng title para para mas narrow down siya. O dito sa number 5. Product innovation is very broad, pero dito, ang pinag-usapan, yung impact lang ng technology on service innovation, di ba? So, narrow down muna siya eh. Trends and challenges lang ang pinag-uusapan. Okay? Sir nga pala, gaano ba kahabang title? Kung ang title nyo, mga 15 to 18 words. 15 to 18. Right? Katulad na ito, mga maikli lang to, maikli lang siya, diba? 15 to 18 words ang gamitin nyo. Ibig sabihin, huwag lalampas ng 18. Masyadong mahaba na. Kasi po mga doctoral students, mga doctoral student ko sa AMA, mga 20 words per title allowed eh. Kasi mga doctoral yun. Okay, product. Ito, pwede din green marketing. Green marketing. Usong topic din yan, green marketing. Then, you drop your title. Ito naman sa social media, social marketing naman, no? Yung sa mga natin, sa mga OM. Ito, sample topic, warehousing. Yan mga sample titles din. Ang mga OM, warehousing, logistic, inventory, yan. Pinausong mo sa kanila. At pagka naman ay mga HM. Ang sinabi ko kanina, mga HM, di ba? Mga employee productivity, employee motivation, absenteeism, salary increase, employee training. Yun ang mga So, ang ginagawa ng iba guys, no? I can't prevent you naman to browse the internet and look for title. Okay? Pero, yung iba, pinapalitan lang nila yung mga ibang wordings na nakita nga sa internet. Kasi bawat title, unique naman talaga eh. Example, itong nandito sa Kwan. Number 2, the impact of digital technologies. Hindi mong gawin yan, kaya lang, limited lang yan, example, sa Purview, Quezon City. Kasi ang research, may tinatawag tayong scope. Yung iba, number 2 ginamit, pero sa Amerika, ginawa. So, pwede mong gawin yan sa Quezon City. So, unique na siya. So yun guys yung ating lesson about introduction to research. Then hoping to see you again next time. Bye everyone.